Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga ginigiliw kong kapatid, 40 araw na ang nakalipas, buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo, sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises, ang totoong naganap ay ang pakipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo. Sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo, kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo ngayon narito at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo'y magpuprosesyon patungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at makilala nawan natin siya ngayon sa pagsasalo sa pinaghati-hating tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng kaliwanagan, ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak na mga bumubuo sa iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag. Si Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Halina tayo'y lumakad, sa Panginoon ay humarap. Kapayapaan niya't galak ay taglayin nating lahat. Sumamba at magpasalamat. Si Jesucristo ang ilaw, nasa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng puon nating may kapal. Panginoon, papanawin akong apanyong halipin. Ako po'y inyo nang kunin, lungati ko'y natupad rin, ayon sa sabi niyo sa akin. Si Jesucristo ang ilaw, nasa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng buo nating may kapal. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri
sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangan ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Itaas natin ang mga kandila. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging di naiiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon sa inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan.
Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpakadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos. Diyos ng makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Narihan, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang puon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong tinakila. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kaniyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus
upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Na mga ama't ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya, binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipin ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at sigit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam niyo po, nag-uumapaw ang biyaya nitong mga nakalipas na araw at para bagang itong biyernes na ito ang pagtuldok sa mga biyayang naganap. Nung Lunes po ay nagpunta rito halos 70 mga obispo sa buong Pilipinas upang sama-samang pasinayaan ang solemneng pagpaparangal at pagpapahayag ng ating simbahan bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Pakiramdam ko po noon ay parang nasa langit, ang daming obispo at parang yun yata ang unang pagkakataon na ganun kadaming obispo ang nagpunta dito sa Quiapo upang katulad natin magbigay parangal sa ating mahal na Senyor. Kaya't nakakatuwa po sa pagkilalang ito. Kaya makikita nyo po doon sa may gilid, nandun pa yung marker ng dekreto ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na kanilang itinatanghal ang ating simbahan bilang pambansang dambana. At hari manawari, maganap na ang pambansang pista sa karangalan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At ngayon naman, unang biyernes, matapos simulan ng Lunes, ang okasyong iyon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Ngayon din ay kapistahan ng mahal na ina, ang Birhen ng Candelaria. Kaya kanina ay may tangan-tangan tayong mga kandila. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina.
Tunay ngang punong-puno ng pagpapala ang mga nakalipas na araw at hari manawari, tuloy-tuloy ang pagpapala. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. Ano ba ang ating ipinagdiriwang ngayon? Sabi sa atin sa Ebanghelyo, 40 araw matapos ipanganak si Jesus sa Nazareno, nagpunta ang banal na mag-anak sa templo. Sapagkat iyon po ang kautusan ng mga Hudyo na sa 40 araw, ang nanay matapos ng kanyang pagluwal ay babalik sa templo para sa paglilinis. Paglilinis. Ang pagpunta nila sa templo ay isang paraan ng paglilinis. At hindi lang paglilinis sa ina. Ito rin ay paraan ng pag-aalay. Sapagkat sabi nga sa banal na kasulatan, ang mga anak, lalo na ang mga panganay, ay inaalay sa Diyos. Sapagkat ito ay para sa Diyos. Kaya mga magulang, ang mga anak ay sa Diyos. Hindi yan pag-aari natin. Kaya hindi natin yan binubugbog, minumura, hindi inaalagaan, hindi pinag-aaral, hindi ginagabayan. Misa sa ating mga Pilipino, di ba, meron tayong, pag nagagalit yung magulang, sasabihin, galing ka lang sa akin, ha? Hindi siya galing sa inyo, galing siya sa Diyos. Kaya ngayong kapistahang ito, ipinapaalala sa atin ang pag-aalay. Katulad ng ginawa ni San Jose at ng mahal na Birheng Maria, si Jesus ay inalay nila sapagkat ang kanilang anak ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa Diyos. Paglilinis, pag-aalay. At dahil nga naganap ang tagpong ito, naganap ang pagtupad sa pangako ng Diyos. Narinig natin si Simeon. Sinabi sa kanya ng Espiritu Santo, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Mesiyas, ang tagapagligtas. At ito ang pinanghawakan ni Simeon. Inaantay niya. Katulad pa rin ang tema natin nung Nazareno 2024. Ibig po naming makita si Jesus. Para kay Simeon, walang ibang pinakaiibig sa kanyang buhay kung hindi makita si Jesus. Makita ang tagapagligtas. Makita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya nga, ito rin ang narinig natin sa unang pagbasa, ang pangako ng Diyos na dadalhin niya ang tagapagligtas ng kanyang bayang Israel. Mga kapatid, kanina, kay gandang pagmasdan, itinaas natin ang mga kandila. Iuuwi nyo mamaya yan. Ilalagay nyo sa mga altar. Kapag kayo nagdarasal, sindihan ninyo ang mga kandilang iyan. Kapag kayo'y nasa isang delikadong sitwasyon, may bagyo, may sunog, at habang kayo nagdarasal, sindihan ninyo ang kandilang iyan. Ngunit, ang mga kandilang iyan ay sagisag din. Hindi yan anting-anting o agimat. Hindi yan magic. Kundi iyan ay palatandaan, paalala, na tayo rin tinatawag sa paglilinis, pag-aalay, at pagtupad. Kahit 1 dosena ang kandila mong sindihan,
Kung hindi ka naglilinis, nagsisisi, nagbabalik loob sa Diyos, baliwala yung kandilang yan. Kahit palibutan mo ang bahay mo ng kandila, pero hindi ka nag-aalay, hindi mo inaalay ang sarili mo, maramot ka, makasarili ka, walang saysay ang kandilang yan. Kahit itaas mo pa ng pagkataas-taas ang kandilang yan, kung hindi ka tumutupad sa kalooban ng Diyos, hindi aabot sa langit ang liwanag na iyan. Sapagkat ang kandilang iyan ay walang iba kung hindi ang sagisag ni Jesus Nazareno, ang liwanag ng mundo. Ang liwanag na lilinis sa atin. Ang liwanag na inalay para sa ating kaligtasan. Ang liwanag na tumupad sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Kaya tayo dumudulog sa Kanya. Maraming kadiliman sa paligid natin. Maraming kadiliman sa puso natin. Kaya di ba, pag nagagalit ang isang tao, ano sabi natin? Nagdidilim ang paningin. Ang kailangan natin, liwanag. At hindi lang bastang kung anong liwanag, liwanag ni Kristo. At ang tunay na deboto, nagliliwanag din. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, magliwanag ka. Ang gustong magliwanag at bigyang pagpapala ng Panginoon, pumalakpak ng mas malakas. Sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang liwanag ng mundo. Ang liwanag na magtataboy, tatalo at pupuksa sa lahat ng kadiliman. Tanggalin niyo po ang mga kadiliman sa paligid namin at sa puso namin. Ang kadiliman ng galit, inggit, paghihiganti, kasakiman, ang kadiliman na nagkakawatak-watak tuloy sa aming pamilya at sa aming bayan. Kayo po ang liwanag. Kaya't tanggapin nawa namin tuwina ang iyong liwanag. At kami rin sana magbigay liwanag sa mundo. Turuan at tulungan niyo po kaming maging malinis, mag-alay, at tumupad sa iyong kalooban upang katulad mo, kami rin maging liwanag ng sanlibutan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kalwalatian ng kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang buktong na anak para sa ating kaligtasan. Ang ating tugon, Panginoon, masinaga nawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Ang simbahan sa buong mundo naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan ng lahat. Manalangin tayo. Naganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga may kapangyarihan naway maglingkod sa lipunan ng may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang
na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Tayo naway mabigyan ng sigla sa pagiging masunurin ng Birhen Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa, mahikayat ng mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka. Magningning nawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Tanggapin iyong basbasang nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahidungis si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo.
nasa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabak niyang pusong si San Jose, si San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang liwanag ng sanlibutan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Liwanag ng aming
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggat hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nag-aalok po ng pagtulong, aayusin po natin ang ating Adoration Chapel at Baptistry at patuloy nating gagawing karapat-dapat bilang pambansang dambana ang ating simbahan. Salamat po. At sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Si Jesus Nazareno ang liwanag ng sanlibutan sa paglilinis, pag-aalay at pagtupad. Tunay nating matatanggap ang kanyang liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinihinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo